Alright, quick video muna tayo based sa comment ng isa nating subscriber. This comment is from Chester Alejandria 6481. PC build reveal po Sir Efraim. So itong PC ko ay na-build lang last year 2022 to 2023. Ito lang yung mga specs niya nung una. At unti-unti ko lang siyang in-upgrade. At ngayon, eto na siya. So sa mga magsisimula pa lang or mag-upgrade ng PC nila para sa video editing, I recommend buying the best PC you can buy na pasok sa budget mo. Regardless kung brand new or second hand lang yung mga bibilin yung components, ang mahalaga, pasok sa recommendation ng software na gagamitin nyo yung specs ng PC nyo. So, na-release na yung 14th Gen na Intel at yung Ryzen 7000. So, check nyo na lang kung ano yung pasok sa budget nyo. Ito yung ilan sa mga nakakabit sa PC ko. Sa motherboard, much better kung 4 slot na yung RAM ng bibilin nyo para in case na mag-upgrade kayo in the future, meron pa kayong 2 slots. Like for example, ngayon, dalawang 8GB lang yung kinaya ng budget, so 16GB lang siya. And then in the future, mag-add kayo ng dalawang 8GB ulit, which is 16 ulit plus 16 equals 32GB na siya. Check nyo rin kung meron siyang M.2 slot sa motherboard para pwede kayong maglagay ng NVMe na katulad nito. Check nyo rin kung anong generation yung PCIe dahil yung 4th and 5th gen is mas mabilis compare sa naunang generation. Pero yung PCIe 3 is sobrang okay na siya sa video editing. So sa CPU, ang recommended ko is at least 6 cores and 12 threads. Pero mas maganda kung mga 8 cores and 16 threads pataas para sa 4K video editing. Make sure lang din na yung mga components na bibilin nyo ay compatible sa isa't isa. Sa GPU naman, much better kung bibili kayo ng NVIDIA instead of AMD. Check nyo rin yung CUDA cores, the higher, the better. Pero yung 3000 and up CUDA cores, good na to. Yung 30 series ng NVIDIA ay okay na. From RTX 3050 and up. Usually, yung mga older generation na mas mataas yung last two numbers ay comparable sa mga latest na mas mababa ng isang step yung numbering. Like for example, yung RTX 2060 is slightly comparable to RTX 3050. Sa RAM naman, don't go lower than 16GB. I recommend 32GB, lalo na kapag maraming open na apps or tabs yung browser nyo. Sa storage naman, make sure na naka-SSD ka na. I recommend putting your OS to a different drive and then add additional 1 or 2 storage. The first one is the fastest drive you can buy na pasok sa budget mo. And then the second one naman is yung hard disk. Importante pa rin to dahil dito mo ilalagay yung mga old projects mo. Kung sakaling kailanganin mo pa siya in the future, mababalikan mo siya. Pwede mo i-check yung video na to tungkol sa storage. Importante rin yung CPU cooler kasi kapag mahina yung CPU cooler mo, yung performance ng CPU mo or ng processor mo, possible na hindi niya ma-utilize dahil hindi masyadong ma-dissipate yung heat ng CPU cooler mo. Sa PSU naman, mas maganda yung high quality na yung bilhin nyo agad. Like yung may mga 80 plus certification like bronze, silver, gold, or platinum. Depende sa budget nyo. Huwag kang pumili ng mumurahin, baka masira din yung mga components mo. Sayang lang. So yun lang muna para sa ating quick video tungkol sa PC specs.